Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito is atin pong pag-uusapan naman itong si Charis Pimpingco, also known as Jake Cyrus, kasi meron po tayong balita recently mga kapolitika na pinag-uusapan ng mga netizen. Itong nangyari sa kanya dito sa Amerika na kung saan ay marami ang nahabag at naawa dito sa isang dating sikat na international superstar na si Charis. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At part na nga po ng ating YouTube channel ang pag-uusap or pagtatalakay dito sa mga sikat na personalidad. And recently lang is natutukan natin itong si Sofronio Vasquez, itong nanalo sa The Voice USA Season 26 2024. And pag-uusapan rin po natin ngayon ang isa sa naging sikat na personalidad dati sa larangan din ng pagkanta, itong si Charis Pimpingco. Kasi ngayon mga kapolitika ay usap-usapan nitong mga nakarang araw ang nangyari dito sa ating kababayan na kung saan ay dating sikat. At naalala ko lang kasi dati mga kapolitika na kung saan ay sobrang sikat at in demand itong si Charis at talagang nasa rurok siya ng tagumpay, nasa tugatog siya ng tagumpay mga kapolitika. Talagang naka-align sa kanya ang mga bituin kasi sa sobrang sikat itong si Charis Pimpingco, hindi lang po ang mga Pinoy ang humanga kundi pati mga international na mga personalidad. And then nag-guest pa nga ito dito kay Ellen DeGeneres at the same time kay Oprah Winfrey. And then nag-guest rin po ito dito sa Korea, sa Japan, kahit saan mga kapolitika. Sobrang sikat ni Charis dati. At masasabi nga natin na si Charis ay isang international sensation or isang international superstar kasi kabi-kabila ang kanyang mga invite sa mga international na mga programa. And then may mga pa-concert at talagang dinudumog siya ng mga tao. Talagang sold out lagi yung mga ticket sa mga pa-concert ni Charis Pimpingco until such time mga kapolitika na nakapag-decide siya na may baguhin dito sa kanyang imahe, particularly sa kanyang sexualidad, sa pag-aakala na magugustuhan pa rin siya ng publiko or ng masa. Pero contradict or kabaliktaran po ang nangyari dito kay Charis dahil hindi na po siya tinangkilik ng publiko at talagang meron daw mga times na hindi na siya na-invite sa mga show na dati ay siya ang in demand. And hindi na rin po siya nakakapag sold out na mga concert, kung kaya lumamlam at tumamlay ang career ni Charis Pimpingco at marami po ang nanghinayang mga kapolitika. Talagang nawala ang kinang at yung ningning ng isang dating international superstar. So ngayon ay meron itong balita kasi dito sa social media na nagsisirculate at pinag-uusapan ng mga netizen na kung saan ay nakikitulog na lang di umano itong si Charis sa isa sa kanyang mga supporter doon sa Amerika kasi wala na umanong nagbubuk sa kanya para mag-perform sa iba't ibang events. Okay, so dito ay marami po ang naawa at marami rin ang bumabati ko sa kanya at talagang sinisisi itong si Charis. At narito ang mga komento ng mga netizen patungkol nga dito kay Charis Pimpingco na nakikitulog or nakikituloy na lang sa kanyang isa sa kanyang mga supporters dito sa Amerika. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Nasa'yo na ang lahat, tinapon mo. Ganon talaga sa buhay, minsan kakapili mo kung saan ka sasaya, ang ending disaster pala. Hope okay lang siya. Eto yung sikat na singer noon kaso para lalong umingay ang pangalan, daming binago sa sarili. Pwede mo ipakita kung ano ka talaga, ang nilalaman ng puso mo, hindi kailangan ng madaming pagbabago dahil matatanggap din ng mga tao sa paligid, sayang Turlga. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Isa ito sa pinanghihinayangan ko na singer, grabe ang tagumpay niya, napasok na ang Hollywood pero di binigyan ng halaga ang biyaya na pinagkaloob sa kanya, napakasayang talaga, while ang iba grabe ang persigi makapasok lang man sa international list of singers, medyo lumaki din ang ulo niya, akala niya di mauubos ang pera niya, ang magandang boses niya sinira niya. Simula nung nag-out siya ng katauhan niya, hindi na siya seneryoso ng tao, ginawa na siyang joke, yung iba tawagin pa siyang Birking Labra. Pero sana wag pa rin nating kalimutan tao lang din siyang gaya natin, at sana wag din nating kalimutan naging proud ang sambayanan, nung mga panahong, namamayagpag pa siya sa US nung araw. Kailangan niya ngayon ay pangunawa, hindi puro panghuhusga,
Gaya natin tao lang din siyang nagkamali at nagkakasala. Nakakalungkot ang sinapit niya. Totoo na nasa magandang buhay na siya dati, pero dahil sa pride at maling desisyon kaya siya bumagsak. Lesson learned, bago tayo gumawa ng hakbang na sa tingin natin, ay di sigurado mainam na pag-isipan mabuti na may pagninilay bago gumawa ng isang desisyon. Iyan ang kabayaran ng hindi pagsunod sa mga magulang, at sinunod ang sariling kagustuhan at kalayawan hindi na kontento sa binigay ng Diyos, at sinunod ang kanyang gusto na pagbabago ng sarili, na hindi naman dapat tanggapin kung ano ang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos at pagyamanin ito. At mga kapolitika, yun po ang ilan sa mga naging reaksyon at naging komento, opinion ng mga netizen dito sa nangyari ngayon kay Jake Cyrus na patambay-tambay na lang daw dito sa Amerika at nakatulog na lang daw dito sa sofa at wala na daw umanong nagbubuking dito para mag-perform itong si Charis. At ano ba yung ating masasabi at ang ating maging personal reaction dito sa nangyari ngayon kay Charis Pimpinko na kung saan ay mula sa isang pagiging superstar ay lumamlam ang career at ngayon mga kapolitika ay wala na daw umanong nagbubuk dito sa kanya. Kasi merong nag-comment doon mga kapolitika sa isang social media post na kung saan ay ibinalita nga itong si Charis na nakikitulog or nakikituloy na lang sa kanyang isa sa kanyang mga supporters. So ang sabi ng netizen ay isa daw suwail at alibughang anak itong si Charis dahil hindi niya daw sinusunod ang payo ng kanyang magulang, which I agree naman doon sa sinabi ng netizen kasi nasa Biblia po yan na kinakailangan na sundin natin yung payo ng ating mga parents kasi may promise po si Lord doon. At hindi is sinunod niya yung kanyang gusto, yung kanyang pagpapasya at the end ay hindi maganda yung naging resulta mga kapolitika. Okay, so ito yung lesson learned dito at aral na mapupulot na kung saan ay hindi mo ginamit sa tama yung talent or skills na ibinigay sa iyo ng Diyos at ngayon ay kahit magsisipa itong Charis ay hindi niya na maibabalik yung dating image niya na kung saan is feminine at mukha talaga siyang babae, but ngayon ay kasi meron itong gumagamit ito ng mga medicine mga kapolitika or ng mga pills para magbago ng kailang mga hormones. So ngayon na nabago na yung kailang hormones ay hindi natin alam kasi hindi naman tayo expert kung may babalik pa yung dating image niya na kung saan ay babaeng babae siya at yun ang nagustuhan ng publiko sa kanya. At ang lesson learned at yung aral na mapupulot dito mga kapolitika ay siguro sa buhay natin kung minsan kung may meron tayong malaking desisyon na gagawin para sa ating mga sarili ay pag-isip-isipan, pagnilay-nilayan at ipag-pray po natin ito para ito ay para sa ikakaganda at ikakaayos ng ating buhay. At idadagdag ko lang din na wag na din natin ganoon kahusgahan itong si Charis kasi somehow is siguro na-realize na rin yung kanyang pagkakamali. Okay? At sino ba naman tayo na manghusga? Tayo rin naman ay isang malaking makasalanang tao. Diyos lang po ang may karapatan na humusga sa atin. Okay? So ano ang inyong maging reaction, maging opinion dito sa balibalita na kung saan itong si Charis di umano ay nakikituloy na lang mga kapolitika sa ibang tao at yung kanyang kalagayan ngayon dito sa Amerika. Okay, sa tingin nyo ba ay nagkamali ng desisyon sa buhay itong si Charis Pimpinko? At ano ang inyong magiging payo sa kanya? Just in case, mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.